Ang bawat responsibilidad ay may kaakibat na obligasyon. Oo. Ma'am, since kayo po ay bumati na ng happy birthday. Tayong lahat, hindi lamang ako. Yeah, Tandaan natin yan. RD. Ang Pangulo po ba, wala talagang statement or Hindi niya alam. letter na bumabati po sa dating Pangulo? Hindi niya alam. Ang tanong lamang po sa akin kanina ni Miss Maricel ay kung Malacanang. So, lahat na po yan. Lahat na po Hindi. yung bumabati rito ng happy birthday. Hindi niya kaya sagutin. Nakakatawa ka. Oy, Vlogger Claire, nakakatawa ka. Hindi yata sulit ang binabayad namin sa'yo. Ang tanong, kung meron bang personal na mensahe si Bongbong Marcos kay beloved Honorable Rodrigo Roa Duterte. Si Bongbong Marcos kahit kailan hindi magiging beloved yan. Pero ang Pangulo po mismo, wala pong Pagkatapos po siguro ng kanyang napakahalagang meeting, Ano siguro? Hindi namin kailangan ng siguro. Kailangan namin sure. Ano siguro? Maybe? Maybe yes, maybe not? Sa tingin po ba ninyo, sulit yung binabayad natin dito? Walang maliwanag na impormasyon na binibigay sa atin siguro-siguro ka dyan. Siguro, wala kang komunikasyon kay Bongbong Marcos karon. kay U.S. Secretary of Defense, tanungin natin kung meron siyang pabate. Tanungin mo, tapos sabihin mo sa amin. Anong tanungin natin? Huwag mo kaming idamay dyan. Ikaw, trabaho mo yan. Tanungin mo. Dinadamay mo kami sa trabaho mo eh. Tanungin natin. Tanungin mo. Going back po dun sa good news nyo kanina about pabahay, at tinanong ko lang po kung kumusta na po yung 4PH ng Marcos administration. Ilang milyon na po bang pabahay ang naipatayo ng ating administration? Milyon? Para sa mga... Milyon! O ilang milyon daw pa ba? Milyon! Anong milyon? Yung ating katoto na taga Net 25 naman, milyon ang tanong. Nakinig ka kahapon sa ating good news. Meron po tayo patungkol dito sa San Juan. Ngayon po, sinasabi natin ay dito sa Davao. At ibibigay pa po namin yung iba pang nabuo at mga iba pang darating na programa. So, meron po tayong figures. Tinanggit ko na po yan kahapon. Ano nga yung figures? Ilang milyon? Wala. Ngayon din po, binanggit natin. Okay. Diba? Yun po si Vlogger Claire. Pasasalamat, no? Sa pamilyang Marcos Araneta at Romualdez ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Kaado, nakikita po natin ngayon mula noong araw. Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Inaakala nila na ang ginawa nila sa ating Pangulong Duterte ay isang pagsabutae para matalo ang mga Duterte, matalo tayo. Ay hindi nila alam, ang ginawa nila ay naging lalong tanyag. Naging icon, naging international figure, naging napakalakas na impluwensya sa bawat bansa, sa bawat tao sa mundo, all around the world. Isa siyang bayani ngayon. Salamat sa iyo, Marcos Jr. Minsan hindi nyo ginagamit ang inyong kukote. Ngayon, kami man ay nagpis at nalulungkot dahil nakakulong ang aming leader. Ha? Pero kami ay natutuwa dahil ngayon ay talagang nakita ang pagmamahal at pagsuporta ng taong bayan kay PRRD. Na kahit kailan, kahit mamatay ka man na 10 beses, hindi mangyayari. Mamatay ka, mabuhay ka, mamatay ka, mabuhay ka, mamatay ka, mabuhay ka. Hindi mangyayari sa iyo nangyari sa Pangulong Duterte. Marcos Jr.
Hindi ka kailanman magiging bayani. Hindi ka kailanman magiging waran. Hindi ka magiging kailanman sasabihin, gagayain ko si Marcos Jr. Walang magsasabing ganyan. Si Marcos Jr. ang aking bayani. Walang magsasabing ganyan. Di ba mga kareaksyon? Lalagi sasabihin nila, gagayain ko ang Pangulong Duterte. Mahal niya ang bayan. Galit siya sa krimen. Galit siya sa adik. Oy, Marcos Jr., galit ka ba sa adik? O galit ka sa drug test? Anyway, mga kareaksyon, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, at i-share ang bawat video natin. Duterte! 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 Ito na po ha. Ito po, pakinggan po natin ngayon ha. Pakinggan natin itong idol natin. Ito. Na pagkakaaresto kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung meron man akong pasasalamat, no, sa pamilyang Marcos Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Alam po ba ninyo, ang alyansa ngayon namimili sila ng lugar. Saan kami pupunta? Saan? Dito? Ay de, bubulyawan tayo dyan. Doon? Ay hindi, bubulyawan tayo dyan. Saan tayo mangangampanya? Doon sa buwan. Mangampanya kayo doon sa West Philippine Sea. Wala, yung water cannon doon, nangaharapin ninyo. Sa atin yon. Yung West Philippine Sea sa atin yon, hindi sa China yon. Pumunta kayo doon. Papatulong kayo kay Uncle Sam. Di ba? Binobomba kayo ng water cannon. Anong ginagawa ng mga kano? Nanonood sa TV. Ang galing yan, dialogo ang kailangan natin dyan, hindi burdagulan. Sa atin yung West Philippine Sea, huwag niyong pamimigay yun. Tsaka yung Sabah, sa atin din yun. Huwag niyong hayaang mawala yun, trabaho niyo yan. Kaya nga nandyan kayo sa West Philippine Sea. Kaya nga nandyan kayo sa posisyon. Dahil hinire namin kayo. Pinapasahod namin kayo. Protektahan nyo ang ating bansa. Kung sino-sino sinisisi nyo, mga vloggers, hindi nyo i-vlog ang West Philippine Sea. Hinire na nga namin kayo para makapag-vlog kami. Hindi na namin pinuproblema ang West Philippine Sea. Di ba? Ganun yun. Kaya namin kayo pinapasahod para bantayan ninyo yung West Philippine Sea. Tapos kami sinisisi nyo? Sino ba dapat magbantay dyan? Di ba? Kayo ang inaar namin. Anyway, mga ka-reaction, sa atin ang West Philippine Sea, paglaban natin ang West Philippine Sea, di ba? Huwag natin pababayaan mapunta sa kamay ng mga dayuhan ng West Philippine Sea. Di ba? Yun, binobomba tayo nung gagawin ng mga kano. Anyway, mga ka-reaction, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Ito. Ang ginawa nila sa ating Pangulong Duterte ay lalo nilang pinasiklab ang damdamin ng sambayan ng Pilipino para mahalin ang ating bayan at maipakita sa gobyernong ito na kailangan natin ng pagbabago. Huwag ka nga alis dyan sa pwesto mo, Marcos Jr. ha? Diyan ka lang. Tapusin mo ang 6 na taon. Kung kaya mo. Diba? Tapusin mo yan. Walang susuko ha. Basta lang, kalmante lang. Yung banat mo dapat dahan-dahan lang. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Yun! Kaado, nakikita po natin ngayon mula noong araw na pagkakaaresto kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Araw-araw din ay may nakikita tayo ng mga kababayan na nagsisilabasan, nananawagan na ibalik na dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang inyong masasabi dito? Well, nararapat lamang dahil siya naman talaga ang simbolo ng bagong panunungkulan sa ating pamahalaan. Alam po ninyo kasi marami nang nakalimot kung ano ang ibig sabihin ng public servant, no? So,
nung bumalik po ang ating Presidente Duterte sa larangan ng politika hindi lokal kundi nasyonal, ay nakita natin kung paano ang isang public servant ang totoo niyan. Ako po ay lumaki, ako po 77 years old na, at nung kabataan ko ay nakikita ko pa kung ano ang ibig sabihin ng public service, no? At ngayon ay parang naiba na ho ang mundo. Nabaliktad na ang mundo. So, karapat-dapat lamang na lahat ng mga naghahangad na gawing tatay nila ang brand of governance ni Presidente Duterte ay magtipon-tipon. At ito'y simula pa lamang. Simula pa lamang. Simula pa lang yan! Hindi ko nga malaman lang kung saan, no? At pero ang importante dito, nakikita ba ito ng Armed Forces of the Philippines? Yun! Yan. Diretsohin ko na kayo, mga sundalo, mga opisyales, no? Dahil kayo ang latagan ng ating konstitusyon na protectors of the people and the state, no? Merong isang retired general, si Romeo Pocis, ang parang nakikita ko sa kanyang mga pahayag ay hindi lalabas daw ang military kung hindi lalabas ang tao. Well, ang tingin ko ngayon para bang at sa darating pa mga araw ay sila na lang ang nakakulong. Ang taong bayan ay nasa kalye na, nasa kalsada na. And this is in the magnitude of maybe 3 times, 4 times that of EDSA 1, no? Eto, kita mo naman, no? Hindi na kailangan magpunta sa EDSA ng mga ito. Sa isang covered court, nakikita natin, nagagather sila. At ako'y, kung meron man akong pasasalamat, no? Sa pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Yun! Dahil ultimo po sa Netherlands, kung saan siya ay presently under illegal detention, ay nagpupunta na po doon ng mga Pilipino at ako'y kinilabutan doon sa aking clip na nakita na in the thousands na po in just a few days, no? At ang hindi kasi sila naiintindihan, lalo na yung mga hindi nakapupunta pa sa Europa, ang Netherlands po ay nasa gitna ng Europe. Yun! At ang The Hague ay nasa gitna rin ng Netherlands. At ang Europe po is interconnected by rail system. Kaya hindi na kailangan mag-aeroplano. Mag-bus lang ang mga tao, mag-train lamang, makakarating sila dyan. At except perhaps yung katulad ng galing sa Ireland o England, na sila yung mga nasa karagatan, so kailangan mag-aeroplano sila. Opo. Ito po ang isang pakikiisa ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong mundo na po. Ako'y nangingilabot sa nakikita ko sa Canada, no? Grabe din ang kupunan ng mga Pilipino doon. At darating po yan, makikita natin, lalo-lalo na sa darating ng December 28 sa Biyernes, kung saan ay kaarawan ng ating pinakamamahal na Rodrigo Duterte, ang ating tatay digong. Opo. Kaado, alam po ninyo, sinasabi ng mga kritiko ng mga Duterte
na itong ginagawang mga rallies, paglabasan na itong ginagawang pagtitipo ng mga supporters ng dating Pangulo, eh wala po magagawa doon sa kaso ng dating Pangulo. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dyan? Naku, alam niyo, hindi na ako nakikinig sa mga kritiko Dahil disorganized thinkers yung mga yan. Yung mga organized thinkers nila, nakakabuhol-buhol na yan pa kayo mga disorganized thinkers na yan. Opo. Alam po ninyo, labas na po sa politika ang paglabas ng sambayan ng Pilipino dito at sa labas ng bansa. Ito po is no longer a political issue. This is already an emotional issue. Kaya wala na po ito Ha? Alam mo, hindi may mga karamihan kasi sa gobyerno, hindi nila naiintindihan. No? Ang isang kasabihan may isang kasabihan na the evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. Ayan. Yan po ang mga insightful words that were spoken by Mark Antony in Shakespeare's Julius Caesar. Alam nyo naman po, sa buhay ni Julius Caesar, mas tanyag si Brutus. Sino ba naman si Brutus? Ayan po ay traidor. Yan po ang pumatay kay Julius Caesar. And ang sabi ni Mark Antony, uulitin ko, the evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones. Ang kasamaan na ginagawa ng mga tao ay tumatagal pa, namumuhay pa. Matapos sila ay mamatay. At yung kabutihan ay nakakalimutan na dahil ito ay inililibing kasama ng kanilang mga buto. Ayan. So, yan ang ating quotation for the day. Di ba mga ka-reaction? Akala kasi ng mga nagpabagsak o gustong magpabagsak sa mga Duterte o sa ating lahat, ang ginawa nila sa ating Pangulong Duterte ay magtatagumpay sila. Ito mga ka-reaction, pakinggan po natin ang ating idolo Hindi. Ito. Gusto mong nilawin si Prince tungkol dun sa binabanggit mo kanina na yung palengkera. Sino ba yung palengkera na sinasabi mo? Ewan ko, sino nga ba siya? Sino ba siya? Palengkera ng palasyo daw, sir. Sino ba siya? Kung sino man ang nagsasalita sa palasyo na mahilig mamalengke, siya na yun. Yun ba yung sinasabi mo na, sir, na wala siyang access, kaya iba yung sinasabi niya, iba yung sinasabi ng principal? Basta sinasabi ko, pag wala kang access sa principal, mahirap. Kawawa ka talaga. Ito yung nangyayari ngayon sa current administration. Apparently. Kasi nagkakaroon ng mga contradiction sila. Sila, may mga sinasabi nila. So, bakit ka naawa dun sa kanya? Bakit naman hindi? Can you imagine kung ikaw nandun? Magsasalita ka, tapos kinokontradict ka, di magmumukha ka naman tangier. Ano ba sir yung contradiction? Saan ba sila natukan? Di ba? Wala daw access si Krililing, ha? Sino yung Krililing? May Trililing, may Krililing na ngayon. Wala daw access si Krililing. Sinong Krililing? Yung kapitbahay ko yun. Pangalan niya Krililing. Walang access sa Malacanang. Walang access kay Bongbong Marcos. Si Krililing, walang access kay Bongbong Marcos. Dadanang dada, maya-maya, mali-mali. Nakakaawa nga naman yung ganun no? Isa kang tagapagsalita tapos hindi mo alam kung sinasabi mo ay tutugma doon sa standing ng amo mo. Maya-maya, kakambyo na naman. Sino ba si Krililing? Paki-comment nga sa comment section sino si Krililing. On what issue? Hindi ba? Nakalimutan ko na sa dami. Isa lang, sir. Nakalimutan ko na nga sa dami. I forgot. Sabi nga nung isang CIA director, tinatanong yung senador, can you confirm that you were in the chat and there was ganito, breach of... I cannot recall. Tanggalin. I cannot recall.
Hindi naman niya dinidira. Basta I cannot recall what transpired. Ganun, I cannot recall also. Sir, going back dun sa interim release, do you think, sabi nga, Malakas yun, ha? Malakas yun kasi obvious yung violation. Malakas yung interim release. pero kailangan daw nga kasi, isa daw sa mga guidelines ng ICC, kailangan nakikipag-coordinate ang bansa sa kanila. Mali siya doon. Ano namang kinalaman ng bansa doon sa ano, ikaw nga may hawak, sabi mo, ikaw may jurisdiction. Ano namang pakialam nung nagsumuko sa'yo? Sinuko mo na nga eh. Bakit? And ang mga judges daw ang nagde-decide kung saan country. At syempre, kailangan merong ugnayan ng ICC doon. Sila. Pero sa atin, on our part, wala nang pakialam. Sa teorya nila, sila may jurisdiction. Problema nila kung saan nila dadalhin. Bakit naman uobligay mo itong gobyerno ito? Binigay na nga sa'yo eh. Uobligay mo ang gobyerno ito na ibalik mo. Yun sa akin yun. Obligay mo kasi mali yung ginawa. Pero yung uobligay mo ang gobyerno na mag-cooperate sa inyo, nasa inyo na nga eh. Yun na nga yung cooperation na binigay namin. Binigay na nga namin. Bibigyan mo ba kami ng trabaho? And wala rin daw assurance na yung interim release sa bansa natin mangyayari yun kasi may mga partner states sila. Naki-Kaufman na yun. Siyempre, mas gusto natin, nandito siya. Hindi naman siya pride. Kung ako ang abogado, sabi ko, okay, be apply treason. He knew he was going to be arrested. He went home to the dungeon. Sige, paano maging apply treason? Hindi tatakas yan. Sir, si Torre ba plano yung sampahan din ng kaso? Si General Torre, may mga cases pa kayo na... Ang alam ko, yung mga abogado kasi ang dami nag-volunteer sa kanila. I think they will file cases against them. Anong case sir? Ay kung ano, yung illegal arrest, illegal detention, kung ano. Sir, personal assessment, do you still see the President returning to the country? Definitely. Kailan, sir? Ay, yan ang hindi na, nobody can say. Kasi kung ang Korte Suprema mag-decide in his favor, madadali yun. Kasi obligay mo gobyerno, gawa ka ng paraan. Kahit anong paraan, basta balik mo sa amin. Kung mag-file naman si Kaufman doon ng interim release, malakas ang kaso, pwede ibalik agad. Depende. Sir, tingin mo ba, merong nag-try doon sa mga mananapin kay former President? Actually, di ko alam ano yung traitor. Sabihin mo na, may darating na waran. Traitor ba yun? Hindi traitor yun. Kaibigan mo nagsabi kay Presidente. Alam mo, traitor doon. Yes, sir. Yung nagsasabi, At kaibigan niya or malapit sa kanya or nasa side niya pero nagsasabi rin sa kabila. ng mga information. Sus Maria Josep naman, everybody knows he was in Hong Kong. Everybody knows where he was. Billeted. Hindi na kailangan, alam na naman. Ano lang yun, intriga lang yun. Bakit po nag-iintriga? Kung anti-Duterte ka, di mag-iintriga ka. Pero sir, nung nasa Hong Kong siya, sinabi na raw may warrant na siya nag-aantay dito eh. Pero nagpilit pa rin siya na umuwi. Supposedly gabi pa yan. Kaya ka bilib sa tao yun, kahit na hindi siya sumusuko. Talagang gusto niya harapin. Talagang gusto niya. Di ba sinabi niya, I will face them frontally and legally. Okay, sir. Thank you. O sabihin natin ngayon, sino yung matapang? Sino yung duwag? Ipag-comment po niyo sa comment section yung matapang at saka yung duwag. Meron po sinabi dyan ng si Attorney Salpanelo, kung narinig po ninyo, yun daw isang opisyalis ng gobyerno ay wala siyang connection doon sa pununo. Disconnected siya. Mahirap yun. Ito kaya ito. Hindi sang-ayon ang mayorya ng mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara. Siyempre! Ano nga ba naman? Lahat naman tayo hindi sang-ayon dyan eh. Sang-ayon ang mayorya ng mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara ayon sa survey. Sa gitna ng issue, bumaba rin daw ang satisfaction rating ni PBBM. Hindi bumaba, bagsak! The report ni Hannah T. Bagsak! Bumaba. Nakatakda pa lang mag-convene ang impeachment court para kay VP Sara, pero hati na ang sentimiento ng publiko. Sa kabila nito, naniniwala ang ilang mambabatas na magbabago pa ang pananaw ng karamihan sa oras na umusad na ang paglilitis.
Siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong impeachment complaint. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise. 33% ang sumusuporta habang 20% ang walang opinyon. Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao kung saan 66% ang kontra sa impeachment. Pero sa Metro Manila, 48% ang pabor sa galaw ng Kamara. I think para sa akin personally is these surveys would only speak about how important the impeachment process is to the people. Hoy, Adjong! Buhay ka ba? Buhay naman. Buhay din ako. Anyway, Adjong! Ba't kating-kati kayo? Pasensya na po, nagutom ako eh. Ba't kating-kati kayo sa impeachment? Magkano? Ay, magkano? Kailan? Ay, kailan? Pero habang hati ang opinyon ng publiko, walang kasiguraduhan kung anong magiging hatol ng Senado. 43% ng mga Pilipino ang walang tiyak na opinyon sa impeachment trial. 34% naman ang naniniwalang dapat siyang mapawalang sala, habang Impeachment na kayo ng impeachment dyan eh. Kung ano-ano lang ginawa nyo sa mga Duterte, hindi para kayo... Kung ano-ano lang ginawa nila sa mga Duterte, ang mga Duterte nakatayo pa rin. Yung 80 years old, hindi nila kayang tapatan dito sa Pilipinas. Hindi nila kaya, tinapon doon sa dahi. Di ba? Wala. Hindi kayo uubra sa mga Duterte. Kahit kailan hindi kayo uubra sa mga Duterte. Gusto nila. Hindi, ito. Yan, hindi. Yan. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, today is the birthday of former President Rodrigo Duterte. So, meron po bang gustong ipaabot si President Marcos o ang Malacanang sa dating Pangulo? Katulad po natin na sinabi natin noong nakaraan, dapat lamang po nating batiin ng happy birthday ang dating Pangulong Duterte. Yun! At kung maaari nga po nating kantahan Kanta lahat natin! ng happy birthday ang Pangulo. Krililing ka nga. Birthday Krililing ka nga. Of course, we wish more years to come. Sorry. We also wish good health, Ayo. good fortune. Kailangan po niya yan. And of course, ma'am, ngayon habang sineselebrate yung birthday ni FPRRD, we're also expecting different activities both from pro and anti-Duterte. And obviously, this is very divisive. So, what's your assessment on this? Do you see this as a failure on the part of government, not just on the part of administration, but on the part of VP Sara as well, considering that the brand of unity has always been the campaign of PBBM since day one. Actually, I believe it's only the pro-Duterte groups that have the activities to be conducted today. But with regard to the administration, we do not have any activity to celebrate the birthday. Po kasi ma'am sa Netherlands na mga victims na maggagawa rin. Well, anyway, hindi po natin kasi ito hindi natin mapipigilan kung ano mang gusto na gawing activity ng mga di umano mga biktima o yung mga nakikisimpatya sa mga naging biktima. Tama naman po, siguro dapat malaman din po ng buong mundo na hindi lamang po ang interes ng dating Pangulong Duterte ang madinig. Pati po yung interes ng mga nabiktima ang dapat madinig ng buong mundo. Hindi po natin masasabing divisive ito dahil sila nagsasabi lang ng kanilang mga hinaing, ng kanilang mga sentiments, ng kanilang mga opinion, at it's just a freedom of expression. So, hindi po natin ituturing ito na divisive. Next question. Follow-up question from Eden Santos, Net25. Ito yan! Net25! Mag-subscribe tayo dyan! Yan! Yan ang kaaway na mortal.
Oo, manda ka, Claire, ha? Si Eddie rin yan. Good morning po, Yusek. So since hindi nyo tinuturing na divisive yung papakita po ng simpatsya o kaya yung pagpapakita ng kawalan ng simpatsya ng magkabilang taga-suporta po kay FPRRD ngayong kanyang birthday. So yun po mga gagawing isasagawang mga pagtitipon ng mga taga-suporta nila sa Davao man o sa ibang lugar dito sa bansa ay okay lang din po yun. Hindi yun pipigilan ng ating mga kapulisan. Wala pong kautusan na pumigil sa anumang gagawing pagtitipon dahil Alam niyo, minsan, Claire, oy, vlogger Claire, makinig ka. Nanguhula ka ba sa mga sinasabi mo galing sa Pangulo yan? Tandaan mo, ano ka dyan, spokesperson ka. Ha, lahat na sasabihin mo dyan, ibig sabihin galing sa Pangulo. Hindi namin kailangan ng opinion mo, tsaka nanguhula ka. Hindi namin kailangan yung panguhula mo. Nasaan ba yung bolang kristal ko dito? Ang sinasabi ng aking bolang kristal, Claire, hindi mo nakakausap ang Pangulo? Nakakausap mo. Sorry naman, mali yung bolang kristal ko. Meron ka bang komunikasyon sa Pangulo? Direct communication? Meron? Wala? Paki-comment nga sa comment section kung naniniwala kayong mayroong komunikasyon to. Si Vlogger Claire, naawa na ako dito eh. Kung ano-anong kinungkudan nito minsan balibaligtad. ito po ay constitutional right ng bawat Pilipino. O sige. At huwag lamang po silang lalagpas at maituturing na ang kanilang mga ginagawa ay labag na po sa batas. Ano? At may bilin din po ang DOH, lalo't umiinit na ang panahon. Oo. Lagi lang uminom ng tubig. Tubig. Pumunta sa malililim na lugar. Tubig, walang pulburon yun. Masarap kasi, tubig tsaka pulburon. Oo, yung nabibiling pulburon sa supermarket, masarap yun, Claire. Pangimagas yun tubig, pulburon muna, tapos tubig. Huwag mo sisingutin, sa bibig mo ipasok. Oo, ilagay mo sa gilagid ng ganun para malasahan mo yung pulburon. Huwag tubig lang kailangan may pulburon yan. Wala bang pulburon sa Malacanang? Bumili ka sa supermarket, may pulburon. Paborito yata ni Bongbong Marcos yung pulburon Itreat mo minsan, sabi mo, Pangulo, ito pulburon Pag nag-iimagas ka, nasa Malacanang ka, igadgad mo sa gilagid mo yan, masarap yan, ganon. Malalasahan mo yung vanilla, chocolate, ube, iba-ibang flavor ng pulburon. Hindi lang gatas. At kaya in other words, ingat. Anong ingat? Ano na po yung mga parameters na pwedeng lumagpas sila sa limitasyon para naman po reminders lang din paalala doon sa mga magsasagawa ng mga pagtitipon or programa para sa birthday ni FPRRD po. Pag sumigaw na ibaksak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. Dahil sila naman po ay pinamumunuan ng kanilang mga leaders, so dapat alam nila ang kanilang limitasyon. Ang bawat responsibilidad ay may kaakibat na obligasyon. Ma'am, since kayo po ay bumati na ng happy birthday. Yung lahat, hindi lamang ako. Tandaan natin yan. RD. Ang Pangulo po ba, wala talagang statement or Hindi niya alam. letter na bumabati po sa dating Pangulo? Hindi niya alam. Ang tanong lamang po sa akin kanina ni Miss Maricel ay kung Malacanang. So, lahat na po yan. Lahat na po yung bumabati rito ng happy birthday. Hindi niya kaya sagutin. Nakakatawa ka. Oy, Vlogger Claire, nakakatawa ka. Hindi yata sulit ang binabayad namin sa'yo. Ang tanong, kung meron bang personal na mensahe si Bongbong Marcos kay beloved Honorable Rodrigo Roa Duterte. Si Bongbong Marcos kahit kailan hindi magiging beloved dyan. Pero ang Pangulo po mismo, wala pong pagkatapos po siguro ng kanyang napakahalagang meeting. Ano siguro? Hindi namin kailangan ng siguro. Kailangan namin sure. Ano siguro? Maybe? Maybe yes, maybe not? Sa tingin po ba ninyo, sulit yung binabayad natin dito?
Walang maliwanag na impormasyon na binibigay sa atin siguro ka dyan. Siguro, wala kang komunikasyon kay Bongbong Marcos karon. Kay US Secretary of Defense, tanungin natin kung meron siyang pabate. Tanungin mo, tapos sabihin mo sa amin. Anong tanungin natin? Huwag mo kami idamay dyan. Ikaw, trabaho mo yan. Tanungin mo. Dinadamay mo kami sa trabaho mo eh. Tanungin natin. Tanungin mo. Going back po dun sa good news nyo kanina about pabahay, at tinanong ko lang po kung kumusta na po yung 4PH ng Marcos administration. Ilang milyon na po bang pabahay ang naipatayo ng ating administration? Milyon? Para sa mga... Milyon? O ilang milyon daw pa ba? Milyon? Anong milyon? Yung ating katoto na taga Net 25 naman, milyon ang tanong. Nakinig ka kahapon sa ating good news. Meron po tayo patungkol dito sa San Juan. Ngayon po, sinasabi natin ay dito sa Davao. At ibibigay pa po namin yung iba pang nabuo at mga iba pang darating na programa. So, meron po tayong figures. Tinanggit ko na po yan kahapon. Ano nga yung figures? Ilang milyon? Wala. Ngayon din po, binanggit natin. Okay. Diba? Yun po si Vlogger Claire. Pag sinabi daw, yung mag-resign, ibagsak, o yung mga NPA, ay may mga komunista, mga makakaliwa. Yung mga hawak-hawak nilang karatula, o resign, Marcos resign, gano'n. Hawak-hawak nila, bakit hindi nyo sila inciting to sedition? Diba? Marami yun. Marcos resign, tapos panagutin si Marcos, o ibagsak ang Rayming Marcos. O bakit yung mga yun, hindi nila inaano? Hindi ba inciting to sedition yun? Anyway, mga karyaso, namimili lang sila eh. Namimili na lang ang mga yun eh. Oy, Vlogger Claire, do your homework ha? Bukas kailangan maliwanag ang iyong ipaliwanag sa taong bayan. Bayad ka namin. Anyway mga reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa atin ng maganda reaction video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Number 10, Bondok Jimmy. Number 22, Number 10, Bondok Jimmy. Number 22, Del Rosa Bato. Number 28, Go Bongo. Number 30, Hinlo JB. Number 34, Lambino Raul. Number 38, Marcoleta Rodante. Number 42, Matadok Marites. Number 53, Kibuloy Apollo. Number 56, Rodriguez Attorney Vic. Number 58, Salvador Philip Epektibo. Diba? Palakpahan po natin ha, straight. Black voting po tayo, black voting ha. Hindi po natin tinatanggap yung dagdag bawas. Black voting, alright? God bless you all. Shukran. Duterte! 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 Duterte!